Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome sa Tito Manny TV. Dumating na po ang pinakahihintay ni Pastor Apollo Quiboloy na siya ay sampahan ng kaso sa korte at doon daw niya sasagutin ang mga inaakusa sa kanya. Pero naglabas na rin po ang Senado at ang House ng order of arrest at nakahanda na rin yung kanyang detention cell sa Senado or sa House. Pero ang pagkakaalam natin sa Senado po siya madidetain. Although, hindi po kasing tindi ito ng mangyayari sa kanya sa korte kung siya ay i-issuean na ng warrant of arrest. Kasi dito po sa Senado at sa House, once na umapir lang siya at magpakita at sumagot sa mga hearings, after 1 or 2 days siguro, pakakawalan din naman siya. Hindi po tulad dito sa isinampang kaso sa kanya ng DOJ sa Pasig. Dahil ito po ay non-bailable. So meaning habang umaandar ang kaso, abutin man ng ilang taon yan, ilang taon din pong mamamalagi si Pastor Apollo Quiboloy sa kulungan. Although yan po ang hinihintay niya. Kaya siya hindi sumisipot sa mga hearing sa Senado ay dahil gusto niya na sa korte siya sampahan ng kaso. At ito na po yan. So, panoorin po natin itong video ginawa ko sa aking isang YouTube channel at tingnan natin ang mga naging kaganapan diyan po sa paglabas ng mga warrant kay Quiboloy. Kaya lang meron lang po akong napansin na hindi ko nasabi dun sa video ko. Although nagpapasalamat si Senator Hontiveros kay Migs Zubiri dahil napirmahan na yung warrant of arrest, parang meron pong something dito sa statement ni Migs Zubiri. Para po siyang naghugas kamay. Tandaan po natin yung mga senador na nagtatanggol kay Quiboloy. Andyan po si Año Marcos, si Robin Padilla, Cynthia Villar, Bongo. Sila po ay tahasang kumontra at gustong ipabawi ang contempt order. Pero itong si Migs Zubiri, well, akin lang pong palagay ito, ay parang disimulado pa. Parang hindi nagpapahalata, pero halata naman. Dahil sabi po dito sa GMA News Online, Senate President Juan Miguel Zubiri maintained that the decision to issue an arrest order was based on the committee's decision and his signing was only part of his duty as Senate President. So, dito pa lang, ang pagkakaintindi ko, siya ay against din sa pag-issue ng arrest warrant na to. Dahil ang sabi po dito, his signing was only part of his duty. Dahil nakabase daw sa desisyon ng committee ang kanyang pagpirma. At pumirma lang siya dahil kailangan siya ang pumirma. Hindi ba halata naman? So kung minsan nakakapagduda tong si Migs Zubiri na paghahalata tuloy na siya ay pro-Quiboloy. Well, yan po ay sarili ko lang opinion. So panoorin na po natin ito at kayo na po ang humusga kung ano na ba ang dapat gawin ni Pastor Apollo Quiboloy, the self-appointed Son of God. Magandang balita po sa araw na ito. Apollo Quiboloy, pinaaresto ng Senado. Ipinag-utos ang pag-aresto sa pastor na si Apollo Quiboloy dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig ng Senado tungkol sa mga reklamo laban sa kanya, ang violation of human trafficking, rape, sexual abuse, violence at child abuse. Balita po yan ng pep.ph. Ngayong Martes ng hapon, March 19, 2024, inilabas ng Senado ang utos na dakpin ang pastor na nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ at nagpahayag na siya ang anointed Son of God at owner of the universe. Nilagdaan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Mabuti naman po at hindi na pinatagal ni Senator Zubiri ang pag-review doon sa sagot ng kampo ni Quiboloy tungkol dun sa show cause order kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Dahil kung natatandaan po natin, nagpahayag si Zubiri na i-review daw muna niya bago siya maglabas ng desisyon. At ito na nga po, nilagdaan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order. Nakasaad sa dokumento, for unduly refusing to appear despite due notices at the hearings of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on January 23, February 19, and March 5, 2024,
and for merely sending his counsel to appear for him without justifiable reason, and therefore delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, rape, sexual abuse, and violence and child abuse. Thereby, upon motion of the committee during the March 5, 2024 hearing, hereby cites Pastor Apollo C. Quiboloy in contempt of the committee and of the Senate, and ordered arrested and detained at the office of the Sergeant at Arms until such time that he will appear and testify in the committee or otherwise purges himself of that contempt. Ano kaya sa tingin ninyo? Well, kung hindi man siya sisipot, siya po ay tutugisin na at kailangan na talaga siyang arestuhin. Hindi naman po natin pwedeng sabihin na walang due process tulad na sinasabi ni VP Sara. Dahil sabi nga po dito, ilang beses na siya ay ipinatawag sa hearing. January, February, March, pero hindi naman po siya sumisipot. Ito po ay in utter defiance. At sabi ko nga sa inyo, pinapaikot niya ang Senado. And finally, mabuti naman po, pinirmahan na itong arrest warrant para mahuli na po itong si Quiboloy. Dahil sa totoo lang po, no one is above the law. Kahit na ikaw man ang anointed son of God, kahit na ikaw pa ang may-ari ng buong universe, kahit na ikaw pa ang huling pipirma sa kaluluwa ng bawat nilalang sa mundong ito, hindi ka pa rin po above the law. So, laking pasasalamat po ni Hontiveros. At sinabi niya, napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan at nagpapasalamat ako. Daghang salamat kay Senate President Migs Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order kasi walang karapatan si Quiboloy na yurakan ang dignidad ng Senado. Kahit na po may mangilan-ngilan senador na talagang nilunok na ang kanilang mga kahihiyan para lang ipagtanggol itong si Quiboloy. May nagawa ba yung sinabi ni Cynthia Villar na kasi kaibigan siya ng pamilya at mabait si Quiboloy sa kanila? Yung sinabi ni Robin Padilla na dapat tayong tumanaw ng utang na loob kay Quiboloy dahil ito ay nakipaglaban sa mga NPA. Yung sinabi ni Amy Marcos na mukhang hindi daw tama ang ginagawa ng Senado kay Quiboloy. Nanalo ba kayo? Iilan lang kayong pumirma na bawiin yung contempt order. So pasalamat po tayo doon sa ibang mga senador na hindi nagpadala dito sa grupo ni Robin Padilla at ni Amy Marcos para bawiin yung contempt order. So tuloy na po ang pag-aresto kay Quiboloy ng Senado. Paano naman sa House? Ayon naman sa People's Balita, arrest warrant versus Quiboloy, pirmado na ng House. Nakatakda ng isilbi ngayong linggo ang warrant of arrest laban sa kontrobersyal na Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Ito ay matapos na malagdaan ng House Executives ang warrant of arrest. Nabatid na nabigo si Attorney Ferdinand Topacio na kumbinsihin si Quiboloy na lumantad sa Kamara at humarap sa paglilitis kung saan binigyan ito ng taning na hanggang Biyernes, yan po ay noong March 15. Sa kasalukuyan, nakahanda na rin ang detention facility na pagkukulungan kay Quiboloy sa Kamara kung saan magiging bantay sarado ito. Pero ang pinaka-update po yata nito ay dahil sinabi ng House na tapos na sila sa hearing dun sa franchise ng SMNI, pababayaan na lang po nila na si Quiboloy ay ma-detain sa Senado. Umaasa naman ang mga taga-House na susuko ng mapayapa si Quiboloy sa susundo rito mga operatiba na magpapatupad ng warrant of arrest. Yan po ang maganda nating susubaybayan kung papaano aarestuhin si Quiboloy. Papalag kaya siya o siya ay tahimik na susuko? Ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Senator Amy Marcos? Dahil kung titignan natin, abain mo kang kinukuyog na si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi ba sinabi ni Amy Marcos, wag naman sanang kuyugin si Pastor. Dahil pagkatapos pong mag-issue ng arrest warrant ang Senado at ang House, ito naman po ang DOJ. Ayon po sa GMA News Online,
child abuse, and human trafficking charges have been filed against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy and 5 others. Ayon po yan sa Department of Justice ngayon ding Martes. No bail was recommended for the charges. Charges under Section 5B of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act and under Section 10A of the same Act were also filed against Quiboloy before a Davao court. For the Davao case, prosecutors said the bail was set at 180,000 pesos for sexual assault and 80,000 pesos for maltreatment. Naku, chicken feed lang to kay Quiboloy. Yan po yung mga kaso sa Davao. Pero ito pong kaso sa Pasig, no bail was recommended. Sabi po ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, the Department of Justice is dedicated to the enforcement of our laws and the protection of our children from exploitation and abuse. This case underscores our commitment to hold accountable those who would harm our society's most vulnerable. Let this serve as a reminder that no individual, regardless of their position, is above the law. So paano ba yan, Senator Amy? Inaapi na yung iyong best friend. Hindi ba sabi mo, wag namang apihin si Pastor Quiboloy? Kawawa naman dahil ito ay kinukuyog. O paano na yan? Naglabas na ang Senate, naglabas na ang House ng kanilang arrest warrant, tapos ngayon nagsampa na ng kaso sa Pasig at saka sa Davao. Kuyog talaga si Pastor Quiboloy. Ano ang magagawa mo, Senator Amy, Senator Robin Padilla, Senator Cynthia Villar, Senator Bongo, at kayong mga pumirma para harangin ang pag-aresto kay Quiboloy? Parang naririnig ko tuloy si Neil Sidaka. Well, sa panahon po ngayon, ito mga kabataan, hindi na po nila kilala si Neil Sidaka, pero siya po yung nagpasikat ng kantang My World is Getting Smaller Every Day. Yan na kaya ang kinakanta ni Apollo Quiboloy? Bahagi pa ng kantang yon, I run but I can't run away. Ito na kaya ang simula ng wakas ng pagmamatigas ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So ayan po, ano kaya ang masasabi nyo? Lilitaw na kaya si Pastor Quiboloy o talagang magtatago siya at makikipag-hide and seek sa mga otoridad na huhuli sa kanya? Pero inuulit naman po natin, kung talaga pong walang kasalanan si Pastor Quiboloy, sana magpakita na siya at magpaliwanag na siya para mabigyan linaw naman itong mga inaakusa sa kanya, kung totoo man o hindi. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.